Tinutuon nitong siya na ang kasama sa conference room, sa 3 meeting nito ngayong araw. Na-extend rin ang oras ng pangalawang meeting nila. Na inabot na halos ng 1:00. Wala rin siyang nagawa nang yayain siya ng binata na mag-lunch sa labas. Hindi naman ito naging mapanukso, habang kumakain, dahil puro tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan nila. Humanga siya sa galing at pagiging profesional nito, pagdating sa trabaho. Hindi nakapagtataka na ipinapaubaya na ng ama nito, ang pagdedesisyon na may kinalaman sa kumpanya. He seems good in everything he does, na kahit ang mga kasosyo sa negosyo ay puri dito. Pagdating ng 6:00, ay ipinasa niya na ang report, at nagpaalam na uuwi na. I told you that we're going to Zen Club now, Anika. 1 linggo kong hindi nabisita ang club, at kailangan kong mag-report kay Dad, paalala nito. Hindi mo na ako kailangan doon, Jerry, sagot niya. At lagpas na iyon sa oras ng trabaho. Are you going out with someone? Mabilis nitong tanong. No, wala ka naman palang lakad. Come on, mare-relax ka dun, wika nito na tumayo na rin, at dinala ang gamit para hindi siya makatanggi pa. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod dito. Sa halip na sa club sila dumiretso, ay sa isang restaurant siya nito dinala. Ito ba ang club ng daddy mo? Tanong niya na iginala ang mata sa restaurant. Don't be cute, Anika. Kailangan muna nating maghapunan, kaya kita dinala dito. Zen Club is few meters away from here. Lumapit ang isang waiter at kinuha ang order nila. Kumusta ang bago mong apartment? Tanong nito habang kumakain sila. Okay naman. Tahimik at secured naman ang place, casual niyang sagot. Bakit hindi ka dito naghanap ng apartment para mas malapit? Tanong nito dahil ang apartment niya ay sa Pasay pa. Hindi ko naman alam na sa inyo ako papasok. Okay naman ako doon, nakasanayan ko na rin ang biyahe. Hindi ginagamit ni Ethan ang kondo niya, dahil niregaluhan siya ni Dad na isa pang townhouse. Kung suhestyon yun ay hindi niya alam. Okay na ako sa apartment ko, Jeremy, sagot niya. Ang totoo'y mabigat sa bulsa ang 10,000 upa buwan-buwan, gayong mag-isa lang siya. Pero hindi rin niya gustong maging bed spacer, na wala siyang personal space lalo kapag nakikipag-usap siya kay Benedict, at nakikibalita sa rancho, na walang balita 1 linggo ng mahigit. Pagkatapos nilang kumain, ay tumuloy na sila sa Zen Club. Kaunti pa lang ang tao, dahil halos 8:00 pa lang ng gabi. Kinausap nito ang manager, at ininspeksyon ang ilang supplies ng iba't ibang inumin. Tahimik lang siyang nakasunod sa binata, hanggang matapos ang trabaho nito. Uuwi na ako, wika niya nang tumayo sila ng counter, at humingi na ng inumin si Jeremy. Inabot nito sa kanya ang isang kopita, na may sliced orange sa labi nito. Maaga pa, ihahatid naman kita pa uwi, wika nito na nakatingin sa mga taong labas-pasok sa club. Napilitan siyang kunin ang kopita, at sumipsip sa straw. Lasang juice lang naman at kung may alcohol man ay kaunti lang. Kung makatingin kay feeling mo lalasingin kita, biro ng binata. Alam kong hindi ka umiinom, at hindi ko gugustuhing mawala ng sekretarya bukas, dahil sa kalasinggan. Mabuti naman, ganting biro niya. Nang maubos ang laman ng kopita, ay binigyan siyang muli ng bartender. Easy, wika naman nito at kinuha ang kopita sa kamay niya. Nanyule ang init ng mula sa kamay nito papunta sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin dito, dahil nakatitig ang binata sa kanya. Kaunti lang ang alkohol niyan, pero sa bilis mong uminom ay ikalalasing mo din. Anong oras ito nagsasara? Tanong niya para ibaling sa iba ang usapan. Usually 3 or 4 o'clock AM, sagot nito. Ano naman ang mga silid sa second floor? VIP rooms. Para sa mga gusto ng privacy. Bakit ka naman pupunta dito kung kailangan mo pala ng privacy? Natawa naman ng mahina ang binata, sa walang muwang niyang tanong. Lumapit ito sa kanya at may ibinulong. If I want to kiss you right now, I can kiss you here. But if I want it more than that, I will be needing that room, sweetheart. Muling nanyule ang init sa katawan niya, na hindi niya alam kung dahil sinabi nito, o sa init ng hininga nito sa mukha niya. Hindi naman inilayo ni Jeremy ang mukha sa kanya, at muling napatitig sa mga labi niya. Your lips tasted coffee this morning and it was sweet, halos paanas na nitong wika. I want to know how does it taste with alcohol tonight.
Bago pa siya makapag-isip ng tama, ay muli na nitong inangkin ang mga labi niya. She was lost for a moment. Nakadagdag ang kaunting alkohol, para itapon niya sandali ang matinong kaisipan. Sa pagkakataong ito'y mas alam niya na kung paano tumugon. Nakaawang pa ang mga labi niya, nang magpasya ang binata na pakawalan ito. It tastes better, bulong nito sa kanya, and you're a fast learner, sweetheart. You kiss better now than this morning. Agad niyang inayos ang pagkakatayo, at ibinaling sa iba ang tingin. Pero sa sulok ng mga matay nakita niya ang pagngisi nito. Hi Jeremy. Isang babae na may hawak ding kapata ang lumapit sa binata, at tumayo sa harap nito. Malagkit ang mga tingin, at sadyang inilalantad ang isang hita sa harap ng binata. Napairap siya sa inis. I thought I'll never see you tonight, wika nito. And I thought you said you'll be busy. Kumusta ang show mo? Tila tamad na tanong nito sa kausap. May 1 week kaming break. Sa susunod na araw pa ang balik ko doon. Are you free? Tanong muli ng babae na agad umiling si Jeremy, bago inubos ang laman ng kapata, saka siya hinawakan sa siko. I'm with someone tonight. See you around Lolly, wika nito bago siya hinhila palayo sa babae. Nang makita niyang palabas na sila ng club, ay nadismaya siya. Hindi pa niya gustong umuwi. Kanina'y wala pa rin namang balak si Jeremy na pauwiin siya, pero nagbago nang lumapit ang babae kanina. Nagpupuyos naman ang dibdib niya sa inis. Hanggang sa makasakay sila sa kotse, ay hindi siya umiimik. Ihahatid na kita baka malasing ka pa, tila paliwanag naman nito sa nakitang inis sa mukha niya. Mukhang nakakalat ang babae mo sa club ah. Sarkastiko niyang wika. Nakangiti naman itong bumaling sa kanya. Are you jealous? You wish. Sandali siyang umirap dito, at mas lalong lumapad ang ngiti nito. Do you want to be my girl, Anika? Tanong nito na ikinataas ng kilay niya. Tama ba ang pagkakatanong nito, o lasing lang siya? Ang alam kasi niya'y ang tamang sabihin ay, I want you to be my girl, Anika. Napahawak siya sa sentido sa mga naririnig dito. Tila aatakehin yata siya ng anxiety. Don't flatter yourself, Jeremy. Seryoso niyang wika. Inilapat niya ang likod sa leather seat at pumikit. Inilakas naman nito ang stereo, at tahimik na nagmaneho. No candles or guitar this time around. I still believe that honesty is all we'll ever need. All we'll need. You and me again. Maybe. Lalo lang nagpapagulo ang kantang iyon sa damdamin niya, na unti-unting natutuklasan sa pagdaan ng mga oras. O baka dahil lang sa alak, o dahil gabi na at sa mga ganitong oras ay vulnerable siya. Kapag nasa apartment siya ng ganitong oras, ay ramdam niya ang pag-iisa, dahil sa pagkawalan ng ama. Unti-unting nawawala ang takot at pag-aalala sa kanya, mula nang pumasok sa Villarreal Corporation, at ang presensya ni Jeremy ay nagbibigay ng kulay sa buhay niya ngayon. Pero hindi niya gustong isipin na mahuhulog ang damdamin niya dito, at mapasama sa mga babaeng dadaan lang sa mga kamay nito. Huminto ang sasakyan, at nagmulat siya ng mata. Nasa harap na sila ng gate ng apartment niya. Kinuha niya ang bag nasa paanan, at akmang bubuksan ang pinto ng kotse, pero nakalock yun. Sigurado ka bang safe ka dyan? Tanong nito na muling tumingin sa apartment niya. 4 ang unit doon na may sari-sariling gate, ang apartment na lang niya ang madilim, at ang ilaw lang ay ang nanggagaling sa poste. Oo naman. Gusto niyang isagot na mas safe pa siya sa apartment kaysa sa loob ng kotse ngayon, dahil sa kabang nararamdaman sa presensya nito, lalo nang ito ang magtanggal ng seatbelt niya. In-unlock nito ang pinto ng kotse, at sabay silang bumaba. Binuksan niya ang gate at pumasok, habang nakasunod ang binata sa kanya. Salamat sa paghatid, wika niya pagbukas ng main door ng apartment, at inon ang ilaw. Lock the doors when I leave. Utos nito sa kanya, ang isang braso ay nakasandal sa hamba ng pinto. Nanatili siyang nakatayo, dahil hinihintay niya itong umalis, para isara ang gate. Nilinga nito ang paligid. Safe ako dito, muli niyang wika. Umuwi ka na. Ang akala niyang pagkilos nito ay para umalis na. Pero hinapit lang nito ang bewang niya, at inilapat ang mga labi, habang ang mga paa ay iginiya siya papasok ng apartment. Hindi niya inasahan iyon, at mabilis niya itong itinulak, pero mas lalo nitong inilapit ang katawan. Nang hina ang mga tuhod niya, nang lumipat ang halik nito sa punong tenga niya,
At nawalan na siya ng lakas na itulak itong muli. Pagkatapos siyang halikan muli sa labi, ay bumitiw ito at sinabing ihatid siya sa gate. Tila siya nakalutang sa ulap na sumunod dito. At isinara ang gate pagkalabas nito. Pinapasok naman muna siya sa bahay, bago nito pinaandar ang sasakyan.